Kanina may lumapit sa akin dun sa opisina after the message. Same message po ito eh. Iyak po siya. Pastor, I was touched by the message. Sabi niya, parang ako talagang tinutukoy mo doon sa pulpito. Hindi ko naman siya kilala. First time ko siya nakita rito, may nagdala lang. Imagine natin, the Word of God itself, mangungusap talaga sa atin. Alam niyo, sabi niya, paglabas niya, napakagaan po ng aking kalooban, Pastor. Hindi dahil kay Pastor, kundi sa message. The Word of God yung tinuturo dito sa atin. Nakita niyo, people, lives are touching. Pagka hinipo talaga tayo ng Panginoon, hindi ka makakaiwas no? Sabi niya, iwas nga ako ng iwas sa mga mensahe. No? Pero, at that time, ito yung calling ng Panginoon sa dito siya dinala. Hindi naman natin sinasabi, this is the right place. The other congregation is not the right place. Hindi yan ang point natin. The point is, when God calls you, whoever you are, wherever you are, dadaling ka sa isang lugar na para ikaw ay mapabuti. Imagine natin, nagkaroon siya ng kapayapaan. Hindi material things, mga kapatid. Yung sinasabi natin, blessing, hindi material things, hindi financially, hindi estado sa buhay. Kundi mayroong isang tao na nakalanghap, no? Virus nga eh. Alam niyo bang kapayapaan? Virus. Na-infect siya ng kapayapaan ni Kristo Jesus. That is the blessing na tinatawag natin. Even there is storm sa buhay niya and shipwreck na tinatawag. Pero kapag, tinan niyo, pagka mga kabataan, wala naman mga kabataan, lumayas na natin mga kabataan natin eh. Pag nagjojowa yung mga anak ninyo, right? O tayo may mga asawa, pagka kayo may problema mag-asawa, yan tinatawag na storm. Hindi kayo nagkakaunawaan, lagi kayo nagkakaagalit, nagkakaaway-away kayo. Yan tinatawag na storm. Pero kapag kayo ay napunta sa paghihiwalay, that is the shipwreck ng buhay ng mag-asawa. Iba yung shipwreck sa storm. Yung sometimes shipwreck natin, losing someone who loves you. Yan. Sinasabi rito, losing something in your life, losing someone from your life. Namatayan ka ng mahal sa buhay, naubos yung mga negosyo ninyo, nalugi yung mga itinayo yung pinag-umpisang negosyo, at nagsisisihan kayong mag-asawa, mag-partnership. Lahat po yan pwedeng mangyari. Dito sa teksto natin, makikita po natin kung ano ang nangyari kay Apostol Pablo. We start in Acts chapter 27 verse 10. And this is what he said. Si Paul ang nagsasalita po we start with verse 10. Ang sabi ni Paul, "Men," he said, "I believe there is trouble ahead if we go on. Shipwreck, lots of cargo, and danger to our lives as well." Ano ibig sabihin ni Paul? Si Paul po ang nagsalita. Imagine natin, hindi pa nangyayari, naniniwala na si Paul sa kanilang paglalakbay through their journey doon sa dagat. Ang sabi niya, ito ang pwedeng maranasan natin. Trouble ahead kapag ka nagpatuloy tayo sa paglalayag. Sabi niya, mawawasak ang barko, ang mga kargo, yung kargamento, mawawala lahat. And even yung buhay natin ng bawat isa pwedeng mawala. Sino ba si Paul? Siyempre, kung tayo mga tripulante, tayo yung mga seafarer, seaman tayo, at magsasalita sa harapan natin, isang tent maker lang, isang nagkakalat ng gospel, ng good news about Jesus Christ, paniniwalaan ba nila ito? Di ba hindi? Baka sinabi ng iba, sino ba yung nagsasalita na yun? Ano yung mga pruweba ni Paul? Bakit niya sinabi ito? Mamaya makikita natin yung mga succeeding verses po. Kung ano yung pinanghahawakan ni Paul. At sa mananampalataya, yan yung pinakamaganda. Kapatid, ano yung pinanghahawakan natin? That whenever we speak, katulad ni Paul, anong pinanghahawakan niya rito at sinabi niya ito? Kuminsan kasi mga kapatid, di ba? Ang daming mga ship na to. Ship. Yung mga relasyon natin minsan sa pamilya, relationship sa trabaho, relasyon sa mga kapatiran. Alam niyo kung dyan lang tayo nakahawak sa ship o sa barko, tayo ang pinakakawawa. Relationship, partnership, friendship, lahat po yan pwedeng mawasak. Pwedeng mawala yung partner mo. Right? Pagka dyan lang tayo nakaasa, dyan lang tayo nakalagak ng pagtitiwala, pwedeng mawala po mga kapatid. Pero yung paglalagak natin ng pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, it will never be in vain. Hindi po masasayang ang pagtitiwala natin kay Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus.
So ang ganda na sinabi ni Paul, di ba? Pinangunahan niya, pinaalalahanan niya, kung maglalayag tayo, magpapatuloy tayo, mawawasak ang barko. The next slide. Verse 20 and 21. Ito yung dinanas nila. The terrible storm raged for many days. So imagine natin, they were traveling na sila, na on board na sila lahat sa bangka. 14 days po sila sa laot. 14 days, sabi rito, blotting out the sun and the stars until at last all hope was gone. Hindi nyo pa naranasan minsan mga kapatid, ginawa nyo na ang lahat ng paraan para maresolbahan ng isang pagsubok sa buhay ninyo. Yung parang sinasabi natin, Pastor, ginawa ko na lahat ng makakaya ko eh. Even my wife, my husband, my family, pero hindi naman umubra eh. Dumating sa punto talaga na eto, ang sabi rito, hindi nila masilayan ang araw and even the stars sa gabi. Wala silang maranasan, kundi puro bagyo po, hampas na hampas, hanggang masira yung barkong sinasakyan nila. And remember, ang problema pa rito, nakasalubong sila sa hangin. Ang mga tripulante, alam nila yan eh. Salubong sila sa malakas na hangin, kaya hindi sila makausad ng malakas. At lalo pa silang itinataboy dun sa laot. Whether they were in south or north, dun sila dinadala. Gusto nilang tumabi ngayon, dumaong sila para makapagpahinga yung barko, pero hindi nila magawa. Remember mga kapatid, pag may trials tayo, kita ninyo, di ba? You are doing something para gawin yung solusyon doon sa problema, right? But sometimes parang nararamdaman mo, pero Lord, ba't parang lalo ako napupunta, nalulubog ako dito until such time, masira yung buhay ko, yung shipwreck. Yung ship na sinasakyan ko, yung buhay ko, masira ang lahat. Ganyan ang nangyari sa kanya. Kaya nakaramdam sila nito. Until at last, all hope was gone. Ang saklap ng naranasan nila, ginawa nila ang lahat. Pero tingnan natin yung verse 21. Sa verse 21, di dumadanas na sila ng bagyo talaga. Ang sabi rito, no one had eaten for a long time. Wala na silang makain eh, kasi tinapon nila lahat yung mga kargamento nila sa dagat. So wala silang makain for 14 days. Finally, sabi rito, Paul called the crew together and said, pasay sila ng konti para sinasabi ni Paul, hindi kasi kayo nakinig sa akin eh. Sinasabi ko na sa inyo, huwag tayong maglayag. In the first place, huwag tayong pumalaot and not left Crete. Huwag tayong umalis dito sa lugar ng Creta. Ang sinasabi ni Paul, this is the safest place for the meantime. Pero ano nangyari? They did not avoided all the damages and loss. Sino sa inyo mga kapatid? Alam naman natin, lahat tayo, masyado tayo mamadali sa buhay natin. Kung minsan may pinapanalangin ka, gusto mo agad-agad. Right? Kaya tuloy nakita natin, ito ang dinanas sila ngayon. Pero umpisa pa lang sinasabihan na sila ni Paul. Ang sabi ni Paul, huwag tayong maglayag kasi ang daming damages na ma-experience natin. Many times sa buhay naman ng paleta, tingnan nyo, yung capability natin in faith, yan yung nawawala. Yan yung bumibitaw sa atin. Or hindi tayo marunong makinig, kaya tayo nadadamage talaga. Sinabihan ka na ng nanay, tatay mo eh. Huwag yung lalaki na iyan. Walang may dudulot na magandang kinabukasan sa iyan. Sabi ng anak, daddy, kinilig ako sa kanya eh. Di ba? Pag ang isang tao kinilig, hindi na marunong makinig. Right? Kasi kinilig eh. Di ba? Kung minsan dyan na tayo nadadapa eh. Kasi kinilig ka ng konti, ayaw mo na makinig. Disobedience result to damage and loss. Hindi sila nakinig kay Paul. Siyempre, bakit sila makikinig kay Paul? Hindi naman tripulante si Paul, wala na experience sa dagat. Pero ano nga ba yung pinangahawakan ni Paul? Many times sa buhay natin, dito tayo nasasadlak. We don't listen, we cannot avoid the damage and loss. Pero mabuti pa rin yung Panginoon. Kahit dami mong damage sa buhay mo, gutay-gutay ka, giba-giba ang buhay mo, right? Ang daming nawala. Okay? Katulad ni Zacchaeus. Tingnan ni Zacchaeus. Ang dami niyang binitawan. Alam mo sa preaching kasi, ang hirap pag may binibitawan, may binabawi, may kinukuha. Right? Madalas ang gusto ng mga mananampalataya ay prosperity, blessing. Yan yung mga preaching na gusto nila marinig. No? Pero how about damage and loss?
sa buhay natin. Ayoko yung pastor. Minsan, pipili ka lang, pipitas ka ng verse na gusto mo sa'yo para ma-comfort ka lang, di ba? Ito, para sa akin ito. Pero pagdating sa mga ganitong preaching, ayaw mo. Kasi damage masakit. Masasaktan ka. If there is something that God sinarado sa buhay mo, sinarado ang trabaho mo dahil may mga pinapaaral kang anak, anong gagawin mo? Sa panahon pa naman na pangangailangan ko, Panginoon, dito mo pa binawi ang lahat. No? Ang hirap. Pero alam niya si Zacchaeus, binitawan niya lahat, isinuko niya sa Panginoon. Anong natira sa Zacchaeus? Sabi ng iba, wala po, pastor. Meron po. Niretain naman ng Panginoon yung trabaho niya. Pero this time, he was renewed. Ipinagkaloob niya ng tama kung paano siya maningil ng mga buwis. Nakita natin, there is transformation. Dito, nakita natin, damage has done already. So damage has done already. Anong nangyari? Sa verse 9, babalikan ng konti. Ito kasi in verse 9. Ang sabi ni Paul, we had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel because it was so late in the fall. Ibig sabihin, winter season na sila ay naglayag. Kaya sinasabihan ng Paul, huwag tayong maglayag. Kasi ang sasalubungin natin, bagyo talaga. Panahon na. So kanina sabi ko, maraming mga tao hindi marunong makinig. Maraming mga anak hindi marunong makinig sa mga magulang. Tama? Anong mangyayari? Damage and loss ang mangyayari sa atin. Now, pangalawa, they were traveling on the right timing. Hindi tamang panahon, mga kapatid. Kapag ang isang tao hindi marunong makinig, hindi tamang panahon, these are the things na aasahan natin. Ang sabi ni Paul, spoke to the ship's officers about it. Hindi nakinig. Wala sa tamang panahon. Paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi tayo marunong makinig? At alam natin, wala sa panahon, lalarga ka pa rin, pagpipilitin mo sa'yo. Di ba ang daming ganyan mga experience naman natin? Ito yung will ni Lord. Sabihin, ito yung will ni Lord, pastor eh. Dapat yung inordain ng Lord, doon ka makinig. At kapag sinabi hindi dapat umalis, wag umalis. Wag maglayag, wag maglayag. Kaya napupunta tayo sa mga maling paraan, maling bagay, maling sirkumstansya ng buhay natin. Ang dami pa nga mga mananampalataya. Pastor, yung pagsubok ko ngayon, kagagawa ni Satan eh. Sabi ni Satan, nakikinig sa atin. Sabi, ba't ako na naman may kasalanan? Lahat na lang ng ginawa mong mali, ako may kasalanan, nananahimik ako rito. Actually, walang ginagawa sa atin si Satan, sa totoo lang. Tayo ang may partisipasyon sa lahat ng pagkakamali sa buhay natin. Ang mananampalataya, ang dami nilang professing ganyan. Si Satan, gawa ito ni Diablo. Kaya ako nagkasakit, gawa ito ni Diablo. Daddy, di ba, kagabi kumain ka ng crispy ulo? Ang sarap ng crispy ulo. Kaya nangyari sa iyo. Right. Lahat ng bagay, mayroong mga consequence. Disobedience is a consequences sa buhay natin. So, ang sabi rito, wala sila sa timing. Wala sila sa season. Atras uli ako ng konti. Verse 6. Ito yung sinasabi sa verse 6. Di sinabihan niya na yung kapitan ng barko. Right? There, the commanding officer found an Egyptian ship from Alexandria that was bound for Italy and he put us on board. Sabi ni Paul, hindi nakinig. Tinransfer pa sila sa isang barko. Yung barko naman, hindi siya fit doon sa pagtatravel papuntang Italy. O di ilan na? 3 na. Pag tinignan natin, they were not listen. They were in the wrong season or timing. Ang pangatlo, ano? They were on the wrong boat. O sa buhay natin. Again, kung minsan sakay ka ng sakay sa buhay na may buhay, anong nangyari? Di pareho kayo napunta ron sa kahirapan. 3 bagay makikita natin dito. Very simple ang sinasabi ni Paul. Pakinggan niyo ako, sinabi ko na sa inyo eh. Pero ang nagtataka ko rito, nang pinag-aaralan ko, nandun naman sa barko si Paul eh. Kasama siya ron eh. Shipwreck yung barko nila, kasama si Paul doon, na-experience si Paul. Alam niyo ba si Paul, natuklaw pa ng pinakamakandag na ahas? Inaabakan siya ng mga taga roon na baka tutumba ito. Segundo lang tutumba siya kasi makamandag yung ahas. Pero hindi po. Hindi siya namatay. Nagtataka sila, ano ba itong tao na ito? They were amazed with Paul. Now, ano yung mga pwedeng panghawakan ni Paul dito? Nakakalungkot, minsan, ito nga nangyayari sa atin, sa mananampalataya. Alam niyo ang nagiging collateral damage? Yung ating faith. Yan yung nagiging collateral damage. Yung pananampalataya natin.
Now, kapatid, ang isang pinakamagandang gawin natin siguro, huwag tayong hihinto. Do not ever stop praying, praying, and praying. At yung relasyon natin sa Panginoon, panatilihin natin. Even when there is storm in your life, even there is shipwreck in your life, hindi mawawala yung panghawak natin sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kasi si Kristo, hindi siya nakahawak sa barko. Nakahawak siya sa iyo, kapatid, sa pananampalataya mo, sa pananampalataya ko. Hindi nakabase ang Panginoon sa barko, sa buhay mo, kapatid. Kung sino ka, kung ano ang buhay mo ngayon, nakabase si Jesus, ikaw na mahal niya, dadaling ka niya doon kahit walang transportation because God can use any transportation para makarating ka sa destination na gusto ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin si Jesus. Grabe si Paul. Pag pinag-aralan niyo itong 27, grabe yung ginawa ni Paul talaga, mga kapatid. Bakit? Ano bang pinangahawakan ni Paul? Ito yung ilalarga. This is the bomb that we can see. Anong ginawa ni Paul? Verse 22. Maikli lang po itong mensahe natin eh. Kasi nga may bagyo eh. Baka matotal shipwreck tayong lahat eh. Kaya medyo madali lang. Verse 22, umpisahan ko. Ito ang dahilan. Bakit ganun si Paul magsalita sa mga prisoners at saka sa mga seafarer? May dahilan eh. Ang sabi ni Paul, courage. Yes, damage has done. Loss has done already. Pero ang sabi ni Paul, take courage. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Di ba? Very powerful words. No? Si Jesus, madalas niya sabihin yan, the Old Testament, sabi niya, take courage, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang loob ninyo. Sabi ni Paul, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Palakpakan natin Kristo Jesus. Yes! Alam niyo ibig sabihin? Ano ibig sabihin ito? Ang sabi ni Paul, wala na isang buhay ang mawawala dito sa sumasakay sa barkong ito. Kasi sabi niya, even the ship will go down, lumubog ito, malugmok ka sa buhay mo, kapatid, ibabangon at ibabangon, ililigtas ka ni Panginoong Hesukristo. Hindi papayag ang Lord na hindi ka iligtas, kapatid. Tandaan mo, kahit total shipwreck ka na sa buhay mo, yan ang gusto ng Panginoon eh. Nakita niyo ang galing? Isa pang pangako. Tingnan natin, panghawakan natin. Paul was very, fighter si Paul eh. Sabi ni Paul, ito pala nangyari. Anong pinangahawakan? Bakit confident na confident si Paul whenever he say sa mga tao kasama niya ng mga prisionero? Ang sabi ni Paul, for last night, an angel of God or the Lord, to whom I belong and whom I serve, stood beside me. Ang ganda. Kaya sabi ko kanina, hindi natin na di-discern kung anong gusto ng Panginoon sa atin. Larga tayo ng larga, hindi naman pinagpipray ang isang bagay, hindi naman talaga inordain ng Panginoon para sa iyo, ikaw lang talaga may gusto noon, papariwara ang buhay mo. Ito, nakita natin, the angel of the Lord stood beside Paul. May sinabi sa kanya. Anong sinabi? This is the bomb na pwede sumabog sa mga mukha natin ngayon. Ang sabi rito, and he said, again, kanina ang sabi, lakasan ninyo ang loob ninyo. Time, don't be afraid, Paul. For you will surely stand trial before Caesar. So doon pala may assurance na si Paul. Right? Hindi sinabi rito maybe. Ang sabi rito ng angel of the Lord, sigurado ako, haharap ka sa Caesar. Whether there is a storm in between your journey, whether the ship total wreck, haharap ka kay Caesar. Mga kapatid, di ba ang sarap? Pakalimiin itong verse na ito. Sigurado po tayo, pag na kay Kristo Jesus tayo, ano man yung inilaan niya para sa atin, siya'y kabubuti po natin yan. At habang nagjo-journey tayo, whether there is trial sa buhay natin, baka kaasa po tayo. Ang Panginoong Jesus, sasamahan ka niya along your journey. Kahit may bagyo sa buhay mo. Ano yung sumunod? What's more? Ang sabi rito, what's more? Ano pa? Ang sabi rito, God in His goodness has granted safety to, basahin natin. 1, 2, 3. Palakpakan natin ulit si Jesus. Jesus is with you. Si Jesus ang may hawak sa'yo, kapatid. Di ba ang sarap? Pag nandito tayo, lahat tayo mananampalataya. Safe na safe tayong lahat.
Hindi dahil kay pastor, hindi dahil kung kanino. Dahil na kay Kristo Jesus tayo. Ipinangako kay Paul, ang sabi kay Paul, kahit nasa aeroplano ka, lahat ng naka-on board dun sa aeroplano, pagka ikaw ang nakasakay, kapatid, ligtas kayong lahat. We are on the same boat. Kaya ako minsan, ibang boat na sakyan mo eh. Kaya pipiliin din natin kung anong bangka o barko ang sasakyan natin, mga kapatid. Kapag ka nandoon ang pangako ng Diyos, para dun sa tao na yon, nadadamay ka. Tingnan niyo yung mga pamilya ninyo, right? Ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid, sa totoo lang. Yung iyong pananalig, pananampalataya sa Panginoon, nadadamay ang mga pamilya mo. Pastor, yung asawa ko, wala nang kapag-asa. Hindi pa tapos ang Panginoon sa asawa mo, kapatid. Kung ikaw, sinusukuan mo ang asawa mo, si Lord, hindi siya susukuan. Palakpakan natin si Jesus. Maniwala ka, kapatid. Maniwala ka lang. Maniwala ka. Kahit ilang daang taon na siguro yan, hindi ka na maabuti ng daang taon, nagkapapanalangin sa asawa mo, pray ka ng pray sa asawa mo, baguhin talaga siya. Hindi mo naman kayang baguhin eh. Right? Pero pagka inilagak mo kay Panginoong si Kristo, inilapit mo sa Kanya, there is something happen para doon sa asawa mo. Kasi may gagawin ang Panginoong si Kristo na hindi titigil. Ano ang pwede niyang gawin doon sa asawa mo para sa ikabubuti ng pamilya ninyo? Because Jesus loves your family. Palakpakan natin si Jesus. Kuminsan kasi tayo, masyado tayong discreet sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Hindi tayo marunong magpasalamat. Sabi ko nga, lagi, yung may sakit na ipanalangin mo, nagkaroon ng miracle. Salamat, miracle yun. Pero hindi kayo nagkakasakit na buong pamilya, that is a big miracle coming from the Lord. Salamat tayo sa Panginoon. Nandito tayong lahat, malakas tayo, nakakalakad tayo ng tama, nakakapag-isip ka ng tama, nakakapagmahal ka ng tama, lahat ng bagay ng tama nagagawa mo because Jesus miracle sa buhay nating lahat. Wala siyang hindi pwedeng gawin sa ating lahat. Mga kapatid, tuwan-tuwa ako dito sa verse na ito. Nung araw, pag nagbabaksyon ako galing Kuwait, for 16 years nagtatravel ako ng airplane, siguro nagsawa na si Lord, kakapapanalangin siya, Lord, divine protection, ay mga ganun, divine traveling mercy. Sabi nila, wala na ba ibang prayer mo, puro ganyan na lang? Alam mo naman, kabisado mo to, right? Nagigets ba yung point ko? Ang sabi ni Lord, kahit nasaan ka anak, lahat na nakakasalamuha mo, maliligtas. They were in the safe place. They were surely makakarating sila dun sa destination na pupuntahan nila. Now, where is Jesus while you are traveling, mga kapatid? Dito, papunta lang ng church natin. Baka akala nyo kasama natin ang presensya ng Panginoon. Hindi ka nabangga, hindi ka na aksidente, hindi ka na sagasaan, hindi ka na kung ano-ano nangyari, papunta ka rito. That is a big blessing from the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon dyan. Kasi lahat na lumalakad, umaalis, safe sila. Pero dito, ang ganda na sinabi kay Paul, lahat ng tripulante, lahat ng nakasakay dun sa barko na yon, kung paano iningatan ng Lord si Paul, iningatan niya po ang lahat. Many times sa buhay natin, nalulunod ka kahit marunong kang lumangoy. Right? Pero kung wala si Kristo, yun ang mangyayari talaga sa iyo. Pero pag kasama mo si Kristo, siya yung ating life best. Jesus is our personal best. Kung meron tayong mga ship na tinatawag ko rito, dapat meron tayong tamang relationship kay Panginoong Jesucristo. So whatever, anumang sabihin natin, hilingin natin, ibibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat ay yumuko at pumikit sa presensya ng Panginoon. Minsan pa, O Diyos, salamat sa mensahe na pwede po namin kapulutan na napakalaking praktikalidad kapag ka-in-apply namin sa mga pamumuhay namin. Thank you for the life of Paul and even, Lord, sa mga nangyari doon sa mga tripulante. Lord, isang bagay na pwede namin makita that you are omnipresence, God. Wherever we are, whoever we are, Lord, nandoon ka. Ikaw ang saksi sa mga buhay namin. At sa lahat ng pangyayari, storm man ito, shipwreck man sa buhay namin, Lord, naniniwala kami na Ikaw, O Panginoon, ang pwedeng magbago sa amin, magbangon sa amin, Lord, even in the depth ng aming buhay, yung hirap, dusa, pasakit, nandoon ka lagi. We thank you. We bless your name. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.